Magandang araw mga kapatid. Halina't sabay-sabay natin pag-aralan ang salita ng Panginoon. So, may katanungan lang dito. Bakit hindi nagiging maayos ang ating buhay? Yan, magandang tanong yan. Kaya, wag na nating patagalin pang intro na to. Pasok! So yung mga kalotis, eto na ang pag-uusapan natin. Bakit hindi nagiging maayos ang ating mga buhay? So, may mga tips tayo na dapat alamin dyan, tulad ng mga dahil sa disobedience. Yan. Ito yung pagsaway. So, may mga tao talaga di maiwasan yung mga taong gusto nila sila yung masusunod. Gusto nila yung mga taong sila yung kumbaga hari. Yan. So, dahil sa pagsaway, hindi natin nakalain na mapapahamak pala tayo sa mga ganyang bagay. So, dapat maging maging maayos sa ating buhay. So, sabi dito sa Gawa 5:29. Gawa 5:29, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Sabi dito sa sinabi ng verse na ito, sumunod tayo kay Lord. Sumunod tayo sa Panginoon para maging wag tayong natatakot na sumunod sa Kanya. Dahil doon tayo magiging matagumpay sa ating buhay. Dahil andyan sa para sa ating buhay, kailangan talaga natin na sumunod sa Kanya at huwag sa tao. Meron talaga binabaliwala ang Panginoon dahil gusto niya siya lang makasariling mundo, ganun ba? Ayaw ng mga tao na yung taga-sunod o alagad. Gusto niya maging hari sa buong mundo. Hindi niya nakikilala ang Panginoon sa buhay niya. May mga ganon tao na hindi natin nakalain na mga pasaway o pagsaway. Yan po ang tinatawag na pagsaway or sa English na disobedience. Yan. So, patanong ulit, bakit hindi nagiging maayos ang ating buhay? So, dahil daw sa pride. Yan, dahil sa pride daw. Mamataas tayo or pagmamalaki. Yung kumbaga gusto mo lang ikaw yung masusunod sa lahat. Kasi kumbaga connected din sa pagsaway hindi naman connected siya pero magkaiba sila. So dahil sa pride nagiging tayo nagiging matigas ang ulo or nagiging tayo, masama ang damdamin natin, kumbaga may mga bagay talaga na hindi natin maiwasan ng mga ganyang bagay na dahil sa salita at sa gawa. May mga salita talaga na minamataas natin at hindi natin nakalain yun na isasabi na natin sa pagbigkas ng ating mga salita. Hindi natin alam yun kung bakit bibigkas natin. So, iwasan natin mga ganyang pride, maging mataas. Huwag tayong maging mataas sa ating buhay dahil mapapahamak tayo. So, dahil dun niya hindi nagiging success yung mga buhay natin. Kaya hindi nagiging maayos. Yan. Kawikaan 16 verse 18, ang kapalaluwa ay humahantong sa pagkawasak at ang pagmataas na isipan ay ibabagsak. So, babasahin ko ulit ang sinabi mo. Ang kapalaluwa ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay babagsak. Yan. Maganda sinabi dito sa verse na ito na pag magmamataas daw tayo,
ay ibabagsak. So huwag tayo maging pride sa ating sinasabi. Pride is pagmamalaki. Huwag tayo na nakikipagmamalaki sa ating kapwa. So mali yung pagmamalaki sa atin. May naong ka lang, parang ganon. So kapag mataas na isipan ay babagsak. So mga tao na di natin akalain na may mga tao talaga na sa tingin nila ikaw yung pinakamayabang sa lahat, ganon. May mga tao talagang ikaw yung hari or leader. So wag tayo nagpapasikat na ikaw ang Diyos. So wag tayo naghahari-harian, mga ganon. Wag tayo nagmamataas. Ganon. Hindi naging maayos ang ating buhay dahil sa stubbornness o katigasan ng ulo. Yan. May mga tao talaga, hindi naman mga tao, siguro ganon. May mga taong ganon. Hindi natin akalain na may mga matitigas ng ulo. Kunyari, hindi sila sumusunod sa mga payo ng mga magulang, hindi sila sumusunod sa mga matatanda, kaya napapahamak sila. So dapat sumunod tayo sa Panginoon. Ayaw natin maging mapahamak sa ating buhay dahil ayaw natin masaktan. Pero may mga tao talaga hindi na sumusunod. Tulad ng pagdi-devotion. Pagpipray, hindi na natin nakakausap ang Panginoon, hindi na natin na gagawa yung mga gawaing bahay or gawain ni Lord, gano'n. Kaya napapahamak tayo. So sabi dito sa Kawikaan 29 verse 1, pakibasa John Michael. Kawikaan chapter 29 verse 1. Siya na madalas sumisira ay nagpapatigas, ang kanyang leeg ay biglang pupuksain at walang lumas. Okay, yan. Magandang tanong yan. Magandang tanong yan or magandang verse yan na ihag mo dyan, Michael. So, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas, ay hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Yan, maganda. So, pag di daw tayo sumunod sa kautusan ng Panginoon ay mapapahamak daw tayo. So, tama ba? So, pag sumunod tayo sa Kanya, magiging success ang ating buhay. Tandaan nyo yung mga kapatid. So, sabi dito, ang taong ayaw magbago. Kung ayaw daw magbago, ay hindi ka daw maliligtas. Yan. Kung hindi ka talaga magbabago. Kunyari, pumunta ka sa ulan or naligo ka, tapos ayaw mong sumunod sa nanay mo na hindi ka kasi pinapayagan na maligo ng ulan, ganon. Kaya ayun, pagdating ng ilang araw, nilagnat ka na dahil nga sa katigasan ng ulo mo. Yan. Kaya maging maging masunurin sa lahat na pinag-uutos ng ating magulang o lalong-lalo na sa Panginoon. So dapat talaga tayo maging masunurin talaga sa ating buhay. So sa mga binasa na ating Bible verse, yan dapat natin sundin dahil andyan yung payo ng Biblia. Yan. So may tips pa para malaman nyo kung ano ang kung bakit hindi nagiging maayos ang ating buhay dahil sa laziness or katamaran.
So may mga tao talaga hindi na nagagawa yung mga gawaing sa Panginoon, di ba? Kaya nga yung igaan mo hindi mo maligpit. Ito kasi yung paborito ng mga kabataan, ang laziness, katamaran. So maging maging masipag tayo. Yan. Walang magagawa ang katamaran kung hindi ka kikilos. So dapat kumilos tayo para maging mabunga ang ating buhay. Hindi naman dahil sa cellphone, yan, FB, ay nagiging matamad ka na. Kasi may mga tao talaga na nagse-cellphone, doon na nabubunga yung katamaran natin. Na-experience niyo na ba yun? Yan. So, iwasan natin ang maging matamad kaya hindi nagiging maayos ang ating buhay. So, dito, magandang verse to, guys. Ang ihahayag namin sa inyo. Pakibasa, John Michael Ladaw. Mga Kawikaan, chapter 19, verse 15. Ang taong tamad ay laging nakatihaya, kaya't siya ay magugutom, walang panglagay sa sikmura. Yan, guys. Maganda yung verse na ito. Ang taong tamad ay laging nakatihaya, kaya't siya ay magugutom, walang panlagay sa sikmura. So yan, maganda yan. Kung hindi ka talaga kikilos, magugutom ka. Sabi nga nila, maging maging matigas or lumakas. Ito kasi challenging na iharag natin. Ito ay challenging na ikakaharap natin para lumago yung spiritual natin. Kaya nagiging tamad kasi nanghihina ka ganon. May mga tao nanghihina or ganon. Paano yun kikilos ka, mga kapatid, kung hindi ka gagawa ng mabuti? Kasi sabi dito, ang taong tamad ay laging nahihikayat, kahit siya ay magugutom. Kasi ang tama ganon, kawawa kayo, mga kapatid, kung wala kayong gagawin sa ating buhay. Kaya magbasa tayo ng Biblia, magpray tayo, umattend ng live or cell group or gawain ng Panginoon or umattend ng church service. So talaga, kung kikilos talaga yung buhay natin, kung hindi mo talaga kaya, is ipag-pray mo lang. Pray lang. Ilan mo na gagawin mo? Pray lang. Kausapin mo yung Panginoon. Kailangan talaga natin na maging masipag. Yan. Para maging maayos ang ating buhay, mga kapatid. So, ito ba ang dahilan kung bakit hindi tayo nagiging maayos ang ating buhay? Dahil sa action or kulang sa action. So, may mga tao talaga. Ito rin, connected din to dahil sa laziness, katamaran. So, gagalaw talaga tayo na parang mabilis na kuneho na talagang ipapanalo ang laban. Yan. Bakit nga ba tayo dahil sa action? So, basahin mo John Michael Ladaw. Isaiah chapter 40, verse 31. Ngunit lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So, maraming salamat John Michael. So, sabi dito sa verse na to, sabi sa verse na Isaiah, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang katiwala kay Yahweh.
lilipat sila tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. So, gawin mo lang tulad sa training. Kung gusto mo talagang lumakas, ay ipagpatuloy mo lang para maging hindi ka mapagod, para maging success to. At lilipad silang tulad ng mga agila. Pagkatiwala mo ka lang kay Lord yung gagawin mo. So, lahat yan magiging success. Kung hindi mo talaga kaya, pray lang ng pray, kasi lahat naman yan magiging success kung sasama, kung magtitiwala ka sa Panginoon. So, ayan. Sabi naman sa Korinto ay, at ngayon naalis na ang talokbong, naningnig at imuka, patwatatihan ng Panginoon. Yan. Sabi dito, maging tayo talaga. Magpalakas tayo. Kuha tayo ng lakas tulad ng Bible verse. Yan. So mag-pray tayo. Kasama yan sa paglakas ng ating katawan o spiritual life. Yan. So, yan, magandang mga tanungan yan. So, papalitan natin yan kung bakit hindi nagiging maayos ang ating buhay. Yan, papalitan natin yung title na yan is magiging maayos ang ating buhay kung kasama natin ang Panginoon. So, dahil sa laziness ba? Hindi. Dahil sa masipag ka, kaya naging success ang inyong spiritual life. Kung tatanggapin natin si Lord, tanggapin mo lang. Yan. Tanggapin natin si Lord sa buhay natin. Kasi, yun yung talaga, magiging success talaga pagkasama mo ang Panginoon. Dahil kulang ba sa action? Hindi eh. Magiging success yan kung lalakas ka, kung tatanggapin mo ang Panginoon. Yan. Tanggapin mo lang talaga para lumakas ka, para hindi maging kulang ang aksyon mo. Dahil ba sa lahat ng mga pagsubok, problema natin, hindi mo maiwasan. Dahil nga sa pamilya mo, may problema ka, kay Lord lang. Kasi si Lord naman talaga magbabago sa ating buhay kung tatanggapin mo siya sa puso natin. Alam ko, kapatid, kakayanan mo to. Kasi dati kasi akong hindi pa ako nakakilala sa Panginoon noon. May mga bisyo talaga ako nagagawa. Umiinom ako ng alak. Pero nung tinanggap ko si Lord, unti-unti na nagbabago is yung ginagawa ko. Kasi tinanggap ko siya. Masaya nga ako kung tinanggap ko siya. Kasi mahal niya ako. So, experience ko lang talaga yun eh. Kaya kapatid, yun. So yung mga kalopis, maraming salamat sa inyong panonood sa ating programa Lotus TV Official. So yung mga kalopis, abangan nyo ang aming susunod na vlog, susunod na video sa umaga ito. Ina-announce ko sana maging maiyan tayo sa anumang sakuna tulad ng bagyo, lindol, at iba pang mga sakuna.
So maraming salamat sa inyong mga suporta dahil nandito kayo para kami ay gabayan at subaybayan sa anumang videos na aming inaalay sa inyo. At sana kahit 2 views, 3 views, 4 views, at ano bang views or subscriber, patuloy para kami na maging active sa inyong mga video or sa aming video. Yan. So, yung mga kalotis, maraming salamat sa inyo. Muli, God bless.